Pwede ka mag-offering, pwede ka mag-first fruits, pwede ka mag-tithes, pero kailangan nagta-tithes ka rin sa church mo. So, magiging double tithing nga lang. Pwede yun. Ngayon, kung ayaw mag-double tithing, doon ka mag-tithes sa church mo, no? Ngayon, kung magta-tithes ka rito, hindi ka naman namin pipigilan. Kaya lang, dapat, nagta-tithes ka doon. Kung nagta-tithes ka rito, nagta-tithes ka rin sa yung pinanggalingan church. Okay? So, huwag mo nga hatiin. Huwag mo nga hatiin. Kailangan buo ang tithes mo, no? Magkano ba ang tithes ayon sa Bible? 10%. Diba? 10% lang naman. So, ngayon, kung magdo-double tithings ka, magiging 20%. Okay? So, kung nasa sa'yo na yun, no? Hindi na naman natin yan ipipilit sa'yo. Kung ayaw mo. Pero, mas maganda, kung nagtatize ka sa church na pinatinan mo na hindi ka naman talaga original na member doon, so mag-tize ka pa rin sa church na kung saan doon ka naka-member talaga, doon ka baptized, doon ka dinala ng Panginoon. So, hindi ka namin naangkinin as member, aangkinin ka namin as brother and sister in the Lord. Okay po yan, ha? Kaya, ngayon, Pastor, di pa naman talaga ako baptized, eh. Diba? So, babaptizean ka namin. Babaptizean ka namin. Yun. Kasi hindi ka pa baptized, eh. Meron po tayong galing ng Mindanao na hindi pa raw siya baptized. So, binaptizean natin. Tapos, pati anak niya, binaptizean na rin natin. Ganon. Pagkat binata siya noon, nung napunta siya ng Luzon. Hindi pa raw siya baptized. Kaya, binaptize. Hindi rebaptizing yun, ha? Kasi, hindi mo siya baptized, eh. Bagang uma-attend siya dun sa Baptist Church dun sa Mindanao. Pero hindi siya baptized. So, then binaptize na natin. So, hindi rebaptism. Wala tayong rebaptism. No? Okay. Ganun po. Okay, pag-aaralan po natin ngayon yung pagiging mapalad. Okay? The blessedness of believing Jesus. Yan po. So, ito po yung narrative, no, ng pagkabuhay na magulo ni Kristo, yung story. Pero basahin muna po natin ang John 20:27 hanggang 29. Yan po kasi yung pinagkunan nitong talata ng pamagat na ito, sa verse 29. Sabi diyan, blessed are they that have not seen and yet have believed. Yan yung diyan galing yan, no? So sabi ng 27, then said he, Thomas, the Lord Jesus Christ, yung nagsalita kay Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Verse 28, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. So marami raw mga ginawa si Kristo mga miracles na wala sa aklat ng Biblia. So, doon na natin malalaman po sa langit yun. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabasa ng salita. Maluwalhati po kayo sa aming pag-aaral. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, itutuloy lang po natin yung kanina. No? Bakit Huwebes, hindi Biyernes? Kasi sabi ng Bible, katulad ni Jonas, no? Kung paano si Jonas ay nasa tiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi, ganun din naman ang anak ng tao sa tiyan, sa pusod ng lupa ay 3 araw at 3 gabi. Okay, unahin natin yung salitang Friday. Kung si Kristo namatay ng Friday, anong oras namatay si Kristo ayon sa Bible? 3 o'clock. So, hindi pa po gabi yan. Araw yan. So, araw. Meaning to say, kung yan ay Friday, so Friday day. Unang araw, Friday. Unang araw.
Pagdating ng alas 6, hindi po Friday yon sa Israelita. Yun po ay Saturday. Sa atin, Friday night. Sa Israel, Saturday night. So, Friday day, one day. Saturday night, one night. Pagdating ng alas 6 ng Saturday, hindi pa po, ano po yon? Saturday day na yon. Ano? Kaya 2 days na. Pagdating ng alas 6 ng Saturday, hindi na po Saturday yon. Ang tawag po doon ay Sunday. No? Sunday night. So, 2 nights. 2 nights na, Sunday. Pagdating ng alas 6 ng umaga, ang tawag doon ay Sunday morning or Sunday day. 3 days. Sabi ng Bible, madaling araw ng unang araw. So, ang unang araw ay Sunday sa Israelita. Hindi po Saturday. Saturday is the 7th day. Sa unang araw. So, isabihin, 3 days and 2 nights. Kulang ng 1 night ang pagkabuhay ni Kristo. Pero kung tutusin, Sunday ng, Sunday night pa yun eh. Ala pa kasing alas 6 yun. No? Ala pa kasing alas 6. Tingnan natin ha. Friday, araw. Saturday, gabi. Saturday, araw. Pagdating ng gabi, Sunday, night. Alas 6. Pagdating ng alas 6, Sunday, araw. O, tatlo. Pagka sinama pa natin ang Sunday night, hindi po Sunday night yun. Monday night yun. Kung tutusin, 2 days and 2 nights lang. Bakit? Kasi si Kristo, bago mag-alas 6, nabuhay na. So, night pa rin yun. Diba? Kunin naman natin ng Wednesday. Kasi may nagsasabi Wednesday daw. Namatay si Kristo. Wednesday. Ito naman, sobra. Yung isa kulang. Yung Friday. Yung Wednesday, sobra. Bakit? Wednesday, day. So, 1 day. Pagdating ng gabi, Thursday, night. 1. Pagdating ng alas 6, Thursday, day. Pagdating ng alas 6 ng hapon, Friday, night. 2. Pagdating ng kinaumagahan, Saturday, morning or day. 3 days. Pagdating ng gabi, Sunday, night. Sunday night. Kinabukasan ng umaga, no? Ay Sunday morning. So, mangyayari, 4 ang araw. So, sobra. Kasi magiging 4. No? Ngayon, Huwebes. Huwebes ng araw. Huwebes, Biyernes ng gabi. 1. Okay? Huwebes ng gabi, araw, Biyernes ng gabi. Biyernes ng araw, Sabado ng gabi. Sabado ng araw, Linggo ng umaga. Linggo ng gabi. Okay, Linggo ng gabi. Hindi pa natatapos ang night. Bumangon na si Kristo kasi alas 6 yung araw. Night naman ay hanggang alas 5. Night pa rin yun. Hindi pa kasi naghihiwala yung araw eh. So, between Sunday araw at saka Sunday night ng gabi, Sunday day and Sunday night, nabuhay si Kristo in between.
Kaya before mag 6 o'clock, bumangon na si Kristo. Bumangon na. So, ang pinakatamang araw ng kamatayan ni Kristo ay Huwebes. Pagka Biyernes, sobra. Pag Miyerkules, kulang. Yan, pala, no? Pag Biyernes, eksakto ang pagkabuhay ni Kristo. Ha? Kaya, ang Bible ay nagsasabi kung ano yung exact time, no? At exact date. Abo, sapagkat si Kristo po ay sang-ayon sa mga expert, si Kristo po ay namatay ng March 14. Eh, Pastor, bakit sa atin April na? Eh, kasi nga, meron pong calendar na tinatawag na prophetic calendar. Yan po yung kalendaryo ng Israel. Ang tawag diyan ay lunar calendar. O, Israel yan lunar. Eh, sa atin, di naman tayo lunar eh. Ang basehan natin yung solar, yung sun. Kaya solar tayo. Araw. So, ang tawag dyan, Gregorian calendar. So, Gregorian calendar tayo. So, magkaiba yun Yung sa lunar calendar, yung prophetic calendar, 30 days. Pero yung Gregorian calendar, merong tayong 31, meron tayong 30, meron pa tayong 28. 28. Yung February, nagiging 29 yan every leap year. So, may leap year pa yan. So, ngayon, ang pinakatamang calendar, kalendaryo ng mga Israelita. Bakit? Doon nakafocus ang Diyos sa mga Israelita, hindi naman sa ibang bansa. Pagkat doon binigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Kaya, kung ano yung mga ng Israel, yung kanilang datings, doon nakafocus ang Diyos. Nagbigay siya ng accurate na time, no? At yung time na yan, na accurate, ay ang time na binigay ng Diyos sa Israelita. Okay po? Yan po yan. Kaya ito pong counting natin, bakit Huwebes? Kasi Israel time po yan. Biglang nagko-connected. Disconnected. Kaya si Kristo po, hindi siya namatay ng ng Biyernes, na katulad ng paniniwala ng Roman Catholic, at hindi rin siya namatay ng Wednesday, na paniniwala ng ibang religion. I think saksi yata to o Sabadista. Hello. Yan. Saksi yata o Sabadista yung sa Wednesday. Pero sa Bible, at ito ang pinapaniwalaan natin mga Baptist, ay ang Huwebes. Huwebes, no? So, yan tayo. Ngayon, pag-aralan po natin ang Bible. Si Kristo po ay hindi nanatili. Hindi nanatiling patay. So, sabi ng Bible sa John, He gave up the ghost. So, hindi po totoo na si Kristo ay hindi namatay, Katulad ng pinapalabas ng mga sasordote o mga priest ng Israel. Okay po? Tingnan mo po dyan sa verse 30, and when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. So, talagang wala na. Nandiyan din po yan sa aklat po ng Lucas, no? Meron din po dyan na sinasabi na si Kristo po ay namatay. Ano po? Namatay siya talaga. Hindi po siya hinimatay. Kasi yung paniniwala ng iba, si Kristo raw ay hinimatay lang.
Okay po? Pero sabi ng Bible, siya'y namatay. Ganun din po. Luke chapter 23, verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Okay, hindi sinabi ng Luke. Diba? Sa Mark naman, sa Mark. Papatunayan lang natin na talagang namatay siya. Hindi po siya hinimatay, ano? Kasi sa Matthew, makikita natin na pinasinungalingan ng mga priest ang kamatayan ni Kristo. Dito po yan sa Mark chapter 15. Mark chapter 15. Sabi rito sa... Sana yan? Verse 37, and Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. Yan, gave up the ghost. So talagang namatay siya. Gave up the ghost. Tatlong, ano na po yan? Ito naman si Matthew. Matthew, ito naman. Di ba? Tingnan natin sa Matthew chapter 27. Matthew 27. Nakikita natin dito, verse verse 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Ayan, binigay niya ang kanyang espiritu o yung kanyang kaluluwa. Opo. At kung pag-aaralan niyo pa yan, patuloy, nandiyan po pinasinungalingan ng mga priest na si Kristo raw po ay sa verse 28 pala, chapter 28, na si Kristo raw ay hindi totoong nabuhay, kundi si Kristo ay ninakaw. Opo, pagkat hindi naman siya namatay talaga at ninakaw lang ang kanyang bangkay. Pero, pagdating po rito sa Matthew 28, in the end of the Sabbath, kasi ang Sabbath po diyan ay yung po kasing Saturday na yan, yan po yung tinatawag na High Sabbath. Ito yung panahon na meron pong nagkasabay po yung regular Sabbath at saka yung High Sabbath. Yan, dalawang Sabbath po yan. Opo. Pero nung matapos na yung regular Sabbath, ano yung regular? Every Saturday, Sabbath yan. So, ibig sabihin po ng Sabbath sa Bible ay rest. Hindi po Saturday ang meaning ng Sabbath, Natapat po na ang Sabbath ng mga Israelita ay Sabado. Opo. At ang kanilang first day of work ay Sunday, not Monday. But pastor, tayo sa Pilipinas, Monday ang ating first day of work. Sa Pilipinas yon. And Pilipinas to, hindi naman to Israel Kaya sa Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas ay hindi naman po ito Judaism. Tayo po'y naging Christianism. Dahil nga si Kristo'y nabuhay ng Sunday, nung maging Kristiyano yung emperor na nagbigay ng utos na ang lahat ng mga relihiyon ay pwede na pong lumantad at iniutos sa buong Roma na ang kanilang state religion ay Christianism. Po, ay bagat ang mga Baptist nung panahon na to ay Sunday ang pagsamba. So, itinalaga niya na ang pagsamba ay Sunday, hindi po Saturday. Bakit? Kasi sang-ayon sa tradisyon ng Christianism.
na ang pagsamba ng Kristiyano ay Sunday, not Saturday. So, kaya nung naging Christian ang Roman Catholic, nagpasimula na po silang magsamba ng Sunday sapagkat based sa Bible, si Kristo ay Sunday na buhay. At nung nabuhay si Kristo, nang araw ng Sunday, sinamba nila si Kristo. Nakita po natin yan sa John chapter 21. So, ano nabuhay si Kristo? Siya po ay sinamba. So, sabi pa, at the end of the Sabbath, at sabi nito, as it began to dawn toward the first day of the week. So, first day of the week. Sabihin po, Sunday. Maging sa atin ang ating pong first day of the week is Sunday, not Saturday. End of the week is Saturday. First day of the week is Sunday. Okay po? So, Sunday. Kaya po, Sunday po talaga nabuhay si Kristo. Kaya, ang Catholic, tama naman, no? Sunday nabuhay si Kristo. Ang mali lang nila, si Kristo ay namatay ng Friday. Pero sa Bible, Thursday na namatay si Kristo, Sunday nabuhay. So, first day of the week. At, sabi po ng Bible, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Okay po. Other Mary. So, sabihin, kasi marami po kasing Mary Sa Bible po, mayroong 3 Maria. Pero meron pang ika-4. Oh, sino? Si Salome. Si Salome ay tinatawag ding Maria. Kaya 4 na Maria yan Kaya lang, yung isang Maria na ina ni John the Beloved ay si Salome. Pero Maria rin siya. Magkapatid yan, si Salome at si Maria na ina ni Kristo. Magkapatid yan. Kaya si John the Beloved ay pinsan ni Kristo, anak ni Maria na Salome, na asawa ni Zebedee. Okay po. Sabi rito, madilim pa, so wala pang alas 5. Wala pa alas 6. Before mag-6, nagpunta na sila doon, nag-aagaw dilim, mag-aalas 6, pero bago dumating sina Maria doon, nakabango na si Kristo. At sabi ng Bible, verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Okay, meron pong angel na nagbukas ng pinto. Bakit hindi si Kristo? Diba? Ba't di binukas ni Kristo? Kaya bang buksan ni Kristo? Kaya. Kaya lang, gusto ng Panginoon, merong angel na magbukas yun ang kalooban ng Diyos. Angel, buksan mo nga yung pinto. Diba? Bakit? Para may katibayan. Sino ang magbibigay patunay na may nagbukas na angel? Okay, ito pong mga bantay. Tingnan niyo po yung mga bantay. And for fear of him, the keepers did shake and became a dead man. So, meron pong testimony na merong angel na nagbukas, hindi po mga disipulo. Alam niyo po, sa sobrang bigat, sapagkat ito'y bato, sa sobrang bigat noong bato na pangtakip, hindi po kaya ng isang tao. Yung kapal, yung laki, ay hindi kaya ng isang tao na ito ay igulong para itakip doon sa butas ng libingan. Pero, isang angel lang ang ginamit ng Diyos para buksan. At nung binuksan ng angel, ang libingan ay lumindol. Grabe, Lumindol. At nakita ng mga gwardiya, ang angel, anong sabi ng Bible? Verse 3, his countenance was like a lightning, and his raiment white as snow.
Ang kanyang mukha ay katulad ng liwanag ng kidlat. So, sobrang nakakasilaw, no? At ang kanyang damit ay parang kasimputi ng niebe. So, dahil nakakita ng ganyang kakaiba ang mga keepers, natakot, na-shake sila, sa sobrang takot, naging halos parang patay na sila. Hindi sila namatay, parang patay lang. Sobrang takot, no? Sino ba ang mga to? Mga sundalo to, na mga matatapang, handang pumatay at handang mamatay. Pero sa takot, para silang mga naging parang patay. Ngayon, ang sabi niyang anghel doon sa mga babae, sabi ng verse 5, and the angel answered and said unto the women, women, kasi nga, marami to, no? Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. And he said, come and see the place where the Lord lay. And about the testimony of the angel, no? Makita natin yung testimony ng angel ay nandun na sinabi ng angel sa mga babae, wala siya rito. So, terrestrial testimony. Bakit? Ang angel taga-langit eh. Di ba? Merong terrestrial testimony. At yung pangalawang testimony, ito pa yung pangalawang testimony. Tingnan niyo po yung yung mga testimony na andali. Habang sila ay nagpupunta, no? Verse 9, and as they went to tell his disciple, behold, Jesus met them, saying, all hail! And they came and held him by the feet and worshiped him. So, habang sila ay papunta, ang sabi ng Bible, nagpakita sa kanila si Kristo at siya ay kanilang hinawakan. Apo, okay. At ang sabi ni Kristo sa mga babae, then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren, and they go into Galilee, and there they see me. Yon. Sabi ni Kristo sa mga pumunta sa libingan, ay pumunta kayo sa ating mga kapatiran sa Galilee. No? Sabihin niyo ang inyong nakita. So, ibig sabihin, yung angel na galing sa langit ay nagtestimony na si Kristo'y buhay at itong mga nagpunta sa libingan ay nagsabi na nakita nila si Kristo at sila inutusan ni Kristo na pumunta sa Galilee at siya'y paroroon. Okay? So, sabihin na, yung mga testimony, actually, ang unang tao na nakakita kay Kristo ay si Mary Magdalene. John chapter 20, tingnan nyo. John chapter 20. The first day of the week, cometh Mary Magdalene early, when it was dark, unto the sepulchre, and see the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to other disciples whom Jesus loved. Si John the Beloved yan, and said unto them, they have taken the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Verse 3, Peter therefore went forth, and that other disciples, and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciples did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he stooped down, and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and sit the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes,
but wrapped together in a place by itself. Then went in also that other disciple with which came first to the sepulchre and saw and believed. And he saw and believed, for as yet they knew not the sepulchre, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again unto their own home. But Mary, si Magdalene yan without at the sepulchre weeping, as she wept. She stooped down and looked into the sepulchre. Pumasok siya sa loob, ano? And saw two angels in white sitting, the one at the other head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they saw unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had thus said, he turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Jesus said unto her, Woman, weepest thou? Why weepest thou? Whom seekest thou? She supposed him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus said unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go thy way to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and to your Father, and go and to my God and your God. Di ba? And sabi ito, verse 18, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her. So, ibig sabihin, bago siya nagpakita doon sa mga disciples sa Matthew 27, nakita muna siya ni Mary Magdalene. Sino ba yung mga disciples na yon na unang umalis? Sina Peter, si John, at saka yung si Mary na nanay ni Kristo. Pero si Mary Magdalene na iwan. So nakita niya si Kristo na hindi pa umaakyat sa langit. Kaya sabi ni Kristo, wag mo muna akong hawakan. And then doon sa mga nauna na, nagpakita siya at siya'y nagpahawak na. Kasi hindi pa uso ang tricycle nun eh. Hindi pa uso ang jeep nun. Ano yung uso nun? Asno. Kamelyo. Yan ang mga sasakyan. Gaano ba kabibilis yun? Di ba? So, sabihin, yung nagpakita si Kristo sa mas marami, nakaakyat na siya sa langit. Pero, yung makita siya ni Mary Magdalene, hindi pa siya nakakaakyat sa langit. Gaano kabilis? Split seconds, nakarating si Kristo sa langit. At pagkatapos, yung mga naunang nagpunta, si Peter, no? Si Mary, the mother of Christ, si John the Beloved. So si Peter kasi may edad na eh. Kaya nung si Peter dumating doon, si John the Beloved nauna na. Dahil si John the Beloved nagtatakbo. Kasi bata pa si John the Beloved dito. Binatilyo. Teenager. Samantalang si Peter ay may asawa na. May anak na. So matanda na. Matanda na si Peter, kaya hindi na siya tumatakbo, naglalakad na lang. Si John, binata, teenager, malakas ang katawan, tumakbo. No? Kaya pagdating ni Peter, nandun na si John the Beloved. At umalis din agad si Peter. Umalis din agad si John the Beloved. Okay. At palagay ko, si John the Beloved, inaakay niya si Mary. Bakit? Sa kanya kasi binilin ni Kristo si Mary. Di ba? John chapter 19. Sabi niya sa kanyang disciple, Behold thy mother. Di umalis na. Pero si Mary Magdalene, nagpaiwan. Dito muna ako, titignan ko muna. Pumasok sa loob. Nakakita siya ng dalawang angel at ang isa pala doon si Kristo mismo. No? At napagkamalan nga niya yung dalawang angel na gardener. So yung unang angel,
Siguro, ganito yan eh. Di ba? Binuksan ng angel. Lumabas si Kristo. Kaya, dalawa na sila ngayon. Si Kristo at yung angel. No? Si Kristo yung angel. Kaya dalawa nakita ni Mary. At hindi niya namalaya na yung isa pala doon, si Kristo. Pero, nung tinawag siya ni Kristo, Maria! Saka lang nalaman ni Maria, uy, Panginoon, ikaw pala. Guro! At siya ay sumamba at hahawakan niya si Kristo. Oh, huwag mo akong hahawakan. Hindi pa ako umakit sa langit. At nung umakit sa langit, bumalik siya agad. Hinabol naman niya yung mga naunang pumunta, na umalis na. Nagpakita siya at hinawakan siya. At pagkatapos, sabi niya, okay, mauna kayo sa Galilee. Pupunta ako doon. Yun yung unang araw na nabuhay si Kristo. So, yung libingan na walang laman at yung libingan, yung testimony ng angel, na wala si Kristo sa libingan, terrestrial testimony. Pangalawa, yung earthly testimony, okay, yung libingan, walang laman, at yung disciples' testimony, na mga earthly din, na ito ay si Maria Magdalene, Maria na ina ni Kristo, at si Peter, and then si John the Beloved. So, yan ang mga testimony, we have seen the Lord, sabi ng mga disciples. Kaya po, ang Panginoong Yesus ay wala sa libingan. Wala na po siya doon, no? Sabi ng angel, He is not here. He is risen from the dead. So, yung empty tomb, no? Ay nagpapatunay na bagamat namatay ang Panginoong Yesus, ang sabi po ng angel, muling nabuhay. Ang sabi ng mga disciples, nakita namin at nakausap namin, nahawakan namin ang Panginoon. Pero si Mary Magdalene, hindi niya nahawakan ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, huwag mo muna akong hawakan. Okay po? At kaya pagdating po rito sa John chapter 20, bagamat nandyan din po yung tinatawag na narrative, no? Ng pagkabangon ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Gusto ko makita nyo na nagkaroon first worship service sa bahay. Ang first worship service, hindi po sa church. Bakit? Wala pa naman kasing church noon eh. Tandaan nyo, ang church ay nagsimula sa Acts chapter 2. The day of Pentecost. Bagamat wala pang church, pero meron na silang worship service. At ang maganda sa worship service na to, si Kristo mismo, physically speaking, present. Present. Tingnan natin. Sa chapter 20, nasaan na ba? Nukasuan. Tingnan po natin, no? Verse 27 yata yan, 27. Yan. Dali, yung aking... Sa verse 19, sabi niya, no? Then the same day at evening. So, ito. Sabihin, Sunday evening na to. Sunday evening, the same day. Di ba? Being the first day of the week. O, first day of the week pa rin. When the doors were shut, where the disciples will assemble for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side.
Then were the disciples glad when they saw the Lord. So, dito po, no? Hindi na po dalawang Maria, isang John at saka isang Peter ang nakakita. Yung mga disciples na nasa Galilea, no, sa Jerusalem, na nagtitipon-tipon sapagkat sabi ng mga nag-testimony, mauna na daw tayo sa Galilea. So, sa Galilea to. No? Sa Galilea to. Habang ang pinto ay nakapinid, dumating si Kristo. So, si Kristo ay ang tawag dyan? Teleport. Tama ba? Teleport, no? Bigla siyang dumating, lumitaw. At lumusot siya sa pinto. Hindi niya binuksan ang pinto, walang nagbukas. Kaya kung si Kristo pala pwedeng lumusot, bakit kailangan pang buksan ng libingan? So kung tutuusin, hindi na kailangan buksan ng libingan. Pero bilang patunay na si Kristo'y wala sa libingan, binuksan. At merong testimony ang mga keepers na merong nagbukas at ang nagbukas ay ang angel, not the disciples. Nakita lang siya ng mga disciples, buhay na. At nakabukas na ang libingan. Kaya hindi po siya ninakaw. Ano? So, nagbibigay testimony, the angels, ano? The heavenly testimony, the earth, no? The cosmos, testimony, and the disciples, sino yun? The people. The people. Yung mga tao na mga disciples ni Kristo. Ano sabi yan? Verse 20, ang sabi nga niya, no? Peace be unto you. Verse 20, and when he had so said, he shewed himself. Oh, yan, pinakita, no? Verse 21, and said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. So, ayan, no? Sabi niya, sinesugo kayo. Verse 22, and when he had said thus, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Ayan po, no? So, sabi, mga kapatid, nagkaroon po ng unang pagpapakita ang Panginoong Jesucristo at ang mga disipulo ay sumamba kay Kristo. Kaya ang first worship service ay hindi po ginanap sa simbahan. Ginanap sa isang bahay. Kaya, pwede po tayong mag-worship service sa bahay nyo. Hindi po Sunday lang. Bagamat Sunday, ang first worship service, Sunday night, hindi po Sunday morning. Pero si Mary at yung mga unang pinagpakitaan ni Kristo ay hindi po night morning. Okay? So, mamili na lang po kayo. Meron po kasi tayong pastor ng worship service po nila sa gabi, 7 o'clock. Hindi po sila nag-worship service sa umaga. Bakit? Sangayon sa kanyang prinsipyo, Sunday morning ay mixed congregation, may unbeliever. Kaya ang kanilang Sunday morning is not worship service. Ang kanilang service ay gospel hour. So, Sunday morning is gospel hour service. Sunday night is worship service. Yun ang kanyang stand. Pero tayo, ang stand natin, every service is worship service. Bible study, worship service yan. Prayer meeting, worship service yan. No? Gospel hour, worship service yan. Sunday morning,
Sunday morning worship service yan. So, lahat ng service natin ay worship. Diba? Nung nagkaroon ng Baptist Day, diyan ginanap sa Pampanga. Ang sabi ni Pastor Abante, lahat makinig. Bawal lang patayo-tayo, palabas-labas kasi ang lugar na to ngayon ay ang worship place. This is now became a worship place for God. This is not this time, it is not ordinary place. This is a worship place for God. Tama yun. Ang sabi ni Kristo, darating ang panahon, hindi lamang sa Jerusalem, hindi lamang sa Samaria, sasambahin ang Diyos, kundi sa lahat ng dako. At sasamba sila sa Espiritu at sa katotohanan. Okay ba? So sa atin, hindi po gospel worship ang ating umaga. Ang umaga natin ay morning worship. With or without visitors. Ngayon, sa gospel hour, ay worship service, gospel hour, with or without visitor. Pero ang pagkakataon na to, lahat sila believers. Walang unbeliever. Yung unang worship service. Okay. Ang pangalawang worship service, John chapter 20. Doon pa rin sa bahay na yon. Same house. Same house. Sabi ng verse 24, but Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Tama, Verse 25, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, bakit? Kasi Sunday, first, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday again. 8 days. Di ba? 8 days. Natin na. Yung days po dito, araw yun araw. Okay. Sabi nito, no? But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Okay. Verse 29, 26, and after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy finger, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. So, tingnan natin, no? Sa verse 29, and Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet believe. So, kung titignan natin, parang dito pa lang na-save si Thomas. Di ba? Parang ito si Thomas ay, kaya nga doubting Thomas eh. Pero disciple, apostol yan Parang doon pa lang siya na-save, di ba? On the second week, on the 8th day of the week, of the day,
present na si Tomas. Bakit? Kasi sabi niya gusto kong makita. Gusto kong suot ang aking daliri sa kanyang kamay. Sa kanyang kamay. Gusto kong mailagay ang aking kamao sa kanyang tagiliran. At pinagbigyan naman siya ng Panginoon, di ba? On the second week, nagpakita ang Panginoon. Habang nakapinid ang pinto, pumasok si Kristo. At ang sabi niya kay Tomas, Tomas, huwag kang hindi maniniwala. Bakit? Minsan tayo ganyan To see is to believe. Sinabi na nga ng Bible I will never leave thee nor forsake thee. I will supply the need But tila baga, hindi totoo ang pangako ng Diyos. Ano ginagawa ng Kristiyano pag nagigipit? Unang ginagawa niya, naghahanap ng 5-6. Pautang nga. Pautang. Okay? Kaya dapat pala lahat ng ating tao rito ay anong tawag doon? Yung mga nagpapautang ng 5-6. Anong bansa yun? Bombay. Bombay. May Bombay ba rito? Di ba? Pag nagigipit ang Kristiyano, 5-6. Nadapa, 6-5 na lang, 6-5. Di ba? Naghahanap lagi ng uutangan. Kaya hindi mo kawala-kawala sa utang kasi ang isip niya, 5-6 or utangan pag nagigipit. Ano sabi ng Diyos? They that wait upon the Lord. Maghintay ka. Wait patiently in Him. Huwag mo munang iisipin ang utang. Una mong iisipin, yung Panginoon ay baka inaano ka lang, sinusubukan ka lang na tinitingnan lang tinuturuan ka lang na humaba ang pasensya mo. Tinuturuan ka lang ng Panginoon na maghintay. Wait lang anak. Kasi nung manalangin si Daniel, 10 days after na manalangin si Daniel, dumating yung help. Sabi ni Michael the Archangel, Daniel, nung nanalangin ka, pinadala na ako ng Panginoon para ibigay sa iyong sagot sa iyong panalangin. Ang problema, Daniel, paglabas ko ng gate ng langit, sinalubong ako ni Satanas. Ano nangyari? Abay, nagdigmaan kami. Gera patani. Doon sa gate of heaven, naggera kami ng 10 days. So, 10 days kami naglalabanan ni Satanas. Bakit? Kasi si Lucifer, yun ang naging Satanas, si Lucifer ang pinaka-magandang anghel. Pinaka-talentadong anghel. Pinaka-makapangyarihang anghel. Anghel, pero hindi siya Diyos. Sino ba si Michael the Archangel? Isa lang sa mga anghel na sumusunod kay Lucifer nung si Lucifer ay hindi pa nagiging Satanas. Kumbaga, under siya ni Lucifer. Parang general si Lucifer, pero si Michael the Archangel mas mababa pa sa general. Kaya si Michael the Archangel sumusunod lang din sa command ni Lucifer. Nung nagkasala si Lucifer, naging Satanas. Tinapon siya sa lupa. Ngayon, dala-dala ni Michael the Archangel ang panalangin ni Daniel, biglang lumusob si Satanas, si Lucifer na naging Satanas. At 10 days, blessing. Tinalo ni Michael the Archangel si Lucifer, si Satanas.
And after 10 days, and on the 3rd day, natapos ang battle, then nakarating siya kay Daniel. Kung minsan gano'n, no? Hindi delayed eh. Meron lang sumabutahe. Kaya mukhang delayed. Pero hindi delayed. Sinabutahe ni Satanas. Kaya pag nanalangin tayo, at ang ating panalangin ay hindi dumating ng on time, hindi dahil delayed ang Panginoon. Kasi ayaw ni Satanas na mangyari yung gusto mong mangyari na kalooban ng Diyos. Kaya, kapag ka panalangin natin ay mukhang hindi pa dumarating, tayo muna ay maghintay-hintay. Huwag muna tayong maghanap ng Bombay. Di ba? Pati kapitbahay nyo nagiging Bombay. Bakit? Eh, nangutang ka eh. Eh, di siya na naging Bombay mo. Kaya, habang tumatagal, hindi ka nakakawala sa utang. At ang sabi ng Bible, ang nangungutang na hindi nagbabayad ay taong masama. The wicked borroweth and pay it not again. Eh, magbayad tayo ng utang, ha? Delikado yan. Okay. Worship service, second Sunday. Dumating si Kristo, pero present na si Tomas. Ano sabi? Tomas, mas mapalad ang naniniwala, pero hindi ako, bagamat hindi ako nakikita. Pero baliin muna natin yung sinabi rito, na sinabi ni Kristo, ni Tomas. Ang sabi ni Tomas, My Lord and my God. Ang sabi ng mga ibang grupo ng pananampalataya, nagulat si Tomas. Okay? Tingnan natin. Nagulat ba? Anong nakalagay? Tuldok. Hindi po exclamation point. Pag nagulat, ang nilalagay po ay exclamation point. Nagulat eh. Di ba? The fact na hindi exclamation point ang nakalagay sa Bible, kundi tuldok. Ibig sabihin po ito, normal sentence. Pangkaraniwang conversation. Nililipad eh. Pagka naman pinatay ko, mainit. Kaya mali. Sabihin natin, kaya nasabi ni Tomas ang salitang Diyos ko, Panginoon ko, ay nagulat si Tomas, mali. Bakit? Alam ni Tomas na darating si Kristo. Alam niya. Expected na. Kasi sabi ng mga disipulo, Oy Tomas, ba't absent ka nung linggo? Bakit? Bah, dumating yata ang Panginoon. Nakita namin. So nagkaroon kami ng worship service. Kaya Tomas, dapat nandun ka eh. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kailangan maisuot ko muna itong daliri ko sa kanyang kamay at yung aking kamao sa kanyang tagiliran. Tsaka ako maniniwala. Sige, sa linggo, darating ako. O sige ha, sabi ng Panginoon, darating siya sa linggo eh. Kaya dapat nandun ka, huwag ka mawala. So expected, di ba? Hindi ka magugulat. Alam mo na eh. Sino dapat ang magugulat? Yung hindi nakakaalam. Di ba, pag di mo alam, kaya nga pagka birthday mo eh, biglang dagdatingan ng mga regalo at kumakanta, may mga pagkain. Di ba nagugulat ka kasi, uy, ha? Talaga? Gulat ka, bakit? Surprise, di mo alam eh. Eh si Kristo, hindi naman niya alam na atin si Tomas. So, dapat, nung makita ni Kristo si Tomas, Tomas, nandito ka? Dapat ganun, di ba? Bakit? Hindi alam ni Kristo eh. Pero si Tomas, hindi pwede magulat yung bakit? Expected niya na darating si Kristo.
Pero hindi po nagulat si Tomas. Yung kanyang sinabi ay natural expression dahil naniniwala na siya. Di ba? Kaya hindi po ito nagulat. Oh, ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sinaway ba siya ni Kristo? Ay, Tomas, bihira ka ha. Panginoon lang ako ha, hindi ako Diyos. Dapat ganon, di ba? Pero hindi siya sinaway ni Kristo. Bakit? Sapagkat si Kristo, sang-ayon sa salita ng Diyos, si Kristo ay Diyos na nagkatawang laman. 1 Timothy chapter 3, verse 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang laman. Di ba? Nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Di ba? Sabi ng Bible. Basahin nga natin. Pinagsasama ko yung John 1:14 at saka John, 1 Timothy 3:16. O, tingnan natin. 1 Timothy 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos o pagkamaka-Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ito mo, may laman pala ang Diyos. Hindi ba sabi ni Kristo ang Diyos ay Espiritu? Oh. Ba't sabi ni Timoteo, ang Diyos ay nasa laman? Sino ba yung Diyos na nasa laman? Ang sabi ng John 1:1 at saka John 1:14, ang anak ng Diyos. So, sino ba ang anak ng Diyos? Si Jesucristo. So, ibig sabihin, si Jesucristo ang tinutukoy ng 1 Timothy 3:16 na ang Diyos ay nag-anyong laman. Pinatotohanan sa Espiritu. So, yung Espiritu Santo, pinatotohanan siya. Na siya nga ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ano ba? Nakita ng mga anghel. Okay, pati ng mga evil spirit, nakita siya. Ipinangaral sa mga hintil, katulad ng mga Pilipino. Pinaniwalaan sa buong mundo. So, buong mundo, may mga Kristiyano, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Acts 1:11, 10 and 11. Nakita nila si Kristo na umaakyat papunta sa langit. Tinanggap siya sa kaluwalhatian. So, ang tinutukoy ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na Diyos na nasa anyong laman. Ang sabi ni Kristo, mapalad ang naniniwala at sumasampalataya. Kahit hindi ako nakita. So, yan ang ating pag-aaralan. No? Na pagiging mapalad ng taong nananampalataya, bagaman ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na nasaan yung laman, ay hindi siya nakita, but believing. Okay po? So, ituloy na lang po natin to sa Sunday siguro, baga 12:60 na. No? At maganda po na makita natin na mapalad pala ang taong nananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito'y pinatotohanan ng anghel ng langit, pinatotohanan mismo ng mundo, ng earth mismo, the cosmos, wala siya sa libingan, at pinatotohanan ng mga disipulo, no? Na si Kristo nga ay nabuhay, pinatotohanan ng
walang pananampalataya at nanampalataya si Tomas. Baka ikaw si Tomas, wala ka pang pananampalataya, manampalataya ka na para maging mapalad ka. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Ang aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, ay totoong Diyos na nagkatawang laman. Siya'y namatay para sa aming kasalanan. Para bayaran ang aming kasalanan, linisin kami, gawin kami banal, at maging mga anak mo kami sa aming pananampalataya kay Kristo. Salamat po, Ama, sabagat bagaman namatay ang aming tagapagligtas, pinatotohanan na ito'y nabuhay na maguli. Kaya dapat kaming manampalataya na si Kristo'y totoong Diyos na nabuhay na maguli. At ultimong si Tomas, na dati walang pananampalataya, ay kanyang diniklara na si Kristo'y Diyos na nasa anyong laman, na nabuhay na maguli. At sinabi niyo, Panginoon, mapalad ang tao na bagaman hindi nakita ang Panginoong Hesus, ngunit nananampalataya. Kaya Panginoon, bawat isa sa amin, we believe that our Lord Jesus Christ, though He once died, dead, but He rose again from the dead. He is now alive. Nandiyan po siya sa iyong kanang bahagi, nakaupo sa iyong trono at nagahari. At siya'y muling babalik para kami kunin. Panginoon, tulungan niyo po kami na manampalataya upang kami ay maging mapalad na katulad ng sinabi niyo kay Tomas. Mas mapalad ang nananampalataya kahit hindi ka nakita. Panginoon, patawarin niyo po kami kung ang aming pananampalataya nagpe-fail. Help us to believe. At manalig kami sa iyong salita, sa iyong pangako, that you will never leave us nor forsake us. You will always supply our need. You will always sustain us. And you will give even the desires of our hearts. Huwag kaming magduda. Lagi kami magtiwala na you can do all things. You can give everything we need. And you can give our hearts desire for the glory of your name. Panginoon, mag-uusap po kayo. Magbibigay po ko ng panyaya. Bago tayo magwakas, mga kapatid, nananampalataya ka na ba na si Kristo'y nabuhay? Nananampalataya ka na ba na kaya kang iligtas ni Kristo? Kaya kanyang bigyan ng pag-asang makarating sa langit na katulad niya na umakyat sa langit? Nananampalataya ka na ba na kahit mamatay ka, katulad ni Kristo na namatay, ay muli kang mabubuhay? Mapalad ka kung nananampalataya ka, pero kung hindi, masaklap ang iyong kahantungan. Sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, sa walang hanggang kaparusahan, doon ka dadali ng Diyos. Ngunit kung mananampalataya ka kay Kristo, magtitiwala ka ng buong puso mo na si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus upang iligtas ka at patawarin ka, bigyan ka ng buhay na walang hanggan, ikaw ay magiging mapalad. So ngayong hapon, ngayong tanghali, mananalangin ako para sa iyo. So ikaw na nandito sa church, ikaw na nasa online na nakikinig, ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang manampalataya, magtiwala na si Kristo lang ang nagbayad ng iyong kasalanan, si Kristo lang ang iyong tagapagligtas na magdadala sa iyo sa langit. Si Kristo lang ang Diyos na may laman, sabagat siya ang isinugo ng Ama
upang maging tagapagligtas ko at tagapagligtas mo at ng lahat. So all you need to do is to open your hearts to the Lord. Receive Christ and you will be saved. And God the Father will call you, my little children, my child. Ito po yung panalangin, sumabay lang kayo. Sumunod kayo sa prayer, repeat after me. This is the prayer for salvation or sinner's prayer for salvation. So, Tagalog lang po. Mananalangin po ako para sa inyo. Sumunod po kayo. Sabihin niyo po ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako. Ama, salamat po sa Panginoong Hesukristo. Bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang laman upang mamatay sa krus, magdusa, ilibing, at mabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo ng aking buong puso at kaluluwa at pag-iisip bilang aking personal na Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Hesus, pumasok ko sa aking puso ngayon. Gawin mo akong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at ng buhay na walang hanggan. Ama, bigyan niyo po ako ng Holy Spirit sa aking katauhan bilang tanda na ako'y iyong anak at magsasabi sa aking espiritu na ako ay anak ng Diyos. Panginoong Hesus, ipaghanda niyo po ako ng mansyon sa kaharian ng Ama sa langit na bayan, sapagkat ako po'y nananampalataya na kayo lamang ang aking tagapagligtas, aking Panginoon at Diyos na nagkatawang laman. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig sa akin. Isinugo mo si Kristo upang ako'y magkaroon ng regalo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin ko na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay, ako na lang po mananalangin. Tayo po tumayo. Kayo mga Kristiyano, Kristiyano na ba ang pamilya nyo? Kung hindi pa, that's your ultimate responsibility to share to them Christ the Lord, the God who made flesh and died on the cross for our salvation. Share to them the love of God, the salvation of the Lord to your loved ones. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa mensahe. Bagamat hindi pa natatapos, ito'y katawag ng introduction. Pero salamat po at nakita namin na ang Panginoong Hesus ay hindi na natiling patay, siya'y buhay. Wala siya sa krus, siya'y nasa langit. At kami po, tulungan niyo po kami na mabuhay para kay Kristo at magtiwala kami na walang bagay na hindi niya kayang gawin at ibigay sa amin para sa kanyang kaluwalhatian, kapurihan ng kanyang pangalan, at sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa Diyos. Salamat po na marami. Bless you po ang aming offering ngayong umaga sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen at amen. Habang tinutugtog po ang ating para sa ating offering, no? O sa ating pong mga kapatid, no? Nasa iba-ibang lugar. So, meron po tayong camp na dapat suportahan. Kung di po kayo makakasama, ay kahit po mag-sponsor na lang kayo. Then, meron po tayong